Mga idol at mga kababayan, good news sa ating lahat, US State Department aprobado na ang pagbebenta ng 20 units ng brand new F-16C, D Block 7070 seconds Viper sa Pilipinas. Bagong offer ng US may estimated cost na $5.58 billion o nasa mahigit 280 billion pesos. Bagong offer ng US kakayanin kaya ng Pilipinas. Sa bagong balita na ating nakalap mula sa Max Defense Philippines, ayon sa US Defense Security Cooperation Agency, inaprubahan ng US State Department ang potensyal na pagbebenta ng 20 units ng F-16C, D Block 7070 seconds Viper sa Pilipinas na may estimated cost na $5.58 billion. Kasama ito sa USPH Alliance discussions noong pagbisita ng US Defense Secretary Pete Hegseth kay Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro. Kasama ang 16 na single-seater F-16C at 4 na twin-seater F-16D, kasama ang mga radars, AVANEX, at iba pang essential equipment. May kasama ring malawak na arsenal tulad ng 112 units ng AIM-120C8 AMRAAMs, medium-range air-to-air missiles, 40 units ng AIM-9X Block II Sidewinders, short-range air-to-air missiles, GBU-39, B Small Diameter Bombs, SDB-1, at iba pang guided munitions. Kasama rin ang training, maintenance support, at spare parts na nagpapalaki ng total cost. Mahal ang package dahil sa buong setup, hindi lang sa aircraft. Ang $5.58 billion ay hindi lang para sa 20 aircraft, kundi para sa munitions, training, support infrastructure, at logistics. Sa comparison, noong 2021, ang 12 units ng F-16C, the Vipers na may mas konting armas at support system ay may estimated cost na $2.26 billion. 20 units pa lang ito, ano ang plano para sa natitirang 20 units? Ayon sa Horizon 3, target ng PAF ang 40 MRF units. Kung 20 lang ang kukunin mula sa US, maaaring may planong ibang aircraft ang kukunin para sa natitirang 20 units. Posibleng options, Sub-JAS 39E, F-Gripen mas mura, may better stall, short take-off at landing capability. Kay KF-21 Borame mas advanced kaysa sa F-16 at Gripen, at mas compatible sa FA-50 ng PAF. Eurofighter Typhoon Tranche 4 o Dassault Rafale F4, F5 European alternatives na may malakas na air superiority capabilities. Posibleng makakuha rin ang PAF ng second-hand F-16 mula sa US o Europa. May posibilidad na isama ang hot transfer ng lumang F-16C, D Block 3040s mula sa US Air National Guard. Posible ring payagan ng US ang pagbili ng second-hand F-16 mula sa European allies tulad ng Denmark, Belgium, o Netherlands. Ano ang impact ng bagong munitions sa PAF? Ang PAF ay kasalukuyang gumagamit lang ng AIM-9L, I-1 Sidewinder sa FA-50. Ang pagpasok ng AMRAAMs at AIM-9X Sidewinders ay nangangailangan ng bagong training, logistics support, at maintenance infrastructure na dagdag gastos. Batay sa ibang bansa, ang AMRAAMs 112 units ay nasa $340 million mahigit, habang ang Sidewinders 40 units ay nasa $50 million mahigit. Malinaw na ang F-16 Viper ang leading choice ng PAF, ngunit mukhang naghahanap rin sila ng pangalawang platform para sa diversification. Mahal ang acquisition, pero ito na ang pinakamalaking air defense investment ng PAF. Bukod sa aircraft, mas malaking hamon ang pag-establish ng training, maintenance, at logistics support para sa mga bagong weapon systems. May posibleng mga deal sa second-hand F-16s na pwedeng makatulong sa transition ng PAF sa mas advanced na Air Force capability. Kaya isa ding magandang tanong sa bagong arms export na may approval ng US State Department, kakayanin kaya ito ng Pilipinas sa kabila ng kakarampot na program budget para sa year 2025? Bukod sa ARM export approval, sinabi ba sa mga na may offer din ng US na mas madaling payment scheme dahil mas double ang price tag ng package na offer ng US ngayon compare sa naunang offer? Mga alok ng Estados Unidos para sa mas magaan na paraan ng pagbabayad. Noong Hulyo taong 2024,
iniulat na ang Administrasyong Biden ay humiling sa Kongreso ng US na aprubahan ng karagdagang $500 milyon sa Foreign Military Financing, FMF, para sa Pilipinas. Ang pondong ito ay maaaring makatulong sa pagpopondo ng mga pangunahing pagbili ng kagamitan para sa AFP, kabilang ang posibleng pagbili ng mga fighter jets tulad ng F-16. Gayunpaman, hindi malinaw sa mga ulat kung ang FMF na ito ay partikular na ilalaan para sa F-16, at kung paano ito makakaapekto sa kabuuang halaga ng pagbili. Paghahambing sa naunang offer, noong Hunyo taong 2021, inaprubahan ng US State Department ang posibleng pagbebenta ng 12 units NG F-16C, D Block 70-72 aircraft sa Pilipinas na may tinatayang halaga na $2.43 billion. Ang kasalukuyang alok ay para sa 20 unit na may mas maraming kasamang kagamitan at suporta, kaya't mas mataas ang kabuuang halaga. Bagaman may pagtaas sa budget para sa modernisasyon ng AFP sa 2025, ang tinatayang halaga ng pagbili ng 20 units F-16 aircraft ay lumalampas pa rin sa nakawang pondo. Ang posibleng karagdagang FMF mula sa Estados Unidos ay maaaring makatulong sa pagpopondo, ngunit mahalaga para sa DND at AFP na suriin ang kanilang mga prioridad at tuklasin ang iba't ibang opsyon sa pagpopondo upang matiyak na ang pagbili ay magiging kapaki-pakinabang at sustainable para sa bansa. Sa tanong naman na paano mababawasan ang maintenance and operational cost ng mga Viper. Alam natin na double ang operational cost ng F-16 kumpara sa kasalukuyang FA-50 jet ng PAF, kaya paano makakatulong ang EDCA at USPH relations sa pagtustos at pagpapanatili ng 20 units F-16 Vipers? Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement at ang malapit na ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng mga F-16 Vipers kung sakaling matuloy ang pagbili. Narito kung paano ito makakatulong sa pagbawas ng gastos ng AFP. Access sa maintenance facilities at logistics support. Dahil may EDCA site sa Pilipinas, maaaring magamit ang mga ito bilang forward operating bases para sa maintenance at logistics ng F-16. Maaari itong magpababa ng gastos sa pagpapanatili dahil hindi na kailangang ipadala sa ibang bansa ang mga fighter jets para sa repair at overhaul. Military Financing at Training Assistance. Sa ilalim ng Foreign Military Financing ng US, maaaring magbigay ng subsidized training para sa mga piloto at maintenance crews ng Philippine Air Force, TAF. Maaaring magkaroon ng joint maintenance program sa mga US bases, kung saan maaaring mag-train ang PAF sa parehong F-16 na ginagamit ng US Air Force. Pagkakaroon ng access sa spare parts at upgrades. Dahil ang US ang pangunahing gumagamit ng F-16, mas madaling makakakuha ng spare parts at upgrades kumpara sa ibang aircraft mula sa Europe o ibang bansa. Ang Logistics Support Agreement sa ilalim ng EDCA ay maaaring magbigay ng discounted o shared cost supply chain access para sa Pilipinas. Mas mababang gastos sa fuel at operations. Kung may US military presence sa Pilipinas sa pamamagitan ng EDCA, posible ang Joint Fuel Supply Agreements, na maaaring magpababa sa gastos ng operasyon ng mga fighter jet. Maaari ring gamitin ang US aerial refueling assets para mapataas ang operational range ng F-16 nang hindi kailangang bumili agad ng sariling refueling aircraft. Posibleng US assistance sa radar at air defense integration. Ang F-16 ay isang network-centric fighter, ibig sabihin, kailangan nito ng advanced radar at communication systems. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at EDCA, maaaring tumulong ang US sa pagpapalakas ng air defense radar systems ng Pilipinas upang maging fully integrated ang F-16 sa defense network ng bansa. Ano ang advantages ng pagpili ng F-16 Viper para sa Pilipinas? Proven combat performance at reliability. Ang F-16 ay isa sa pinakasubok na multi-role fighter sa mundo na ginagamit ng mahigit 25 bansa. Napatunayan na ito sa maraming combat missions at patuloy pa rin itong ini-enhance sa pamamagitan ng Block 70-72 Viper upgrades. Superior avionics at weapon systems. Ang F-16 Viper ay may Active Electronically Scanned Array, AESA, radar tulad ng AN, APG-83 na mas advanced kumpara sa ibang fighter jet sa parehong kategorya. Compatible ito sa modern US missiles tulad ng AIM-120 AMRAAM, Beyond Visual Range Missile,
at precision-guided bombs. Interoperability sa US at Allied Forces. Dahil ang US at mga kaalyado nito ay gumagamit ng F-16, magiging mas madali ang joint operations at exercises kasama ang US Air Force at iba pang ASEAN allies na may F-16 tulad ng Singapore at Indonesia. Ang interoperability na ito ay isang malaking advantage sa collective defense strategy ng Pilipinas sa harap ng tumitinding regional security challenges. Lower maintenance costs compared to other fighters. Bagaman mahal ang initial acquisition cost, mas mura ang long-term maintenance ng F-16 kumpara sa ibang Western fighter jets tulad ng F-15EX o Eurofighter Typhoon. May extensive global supply chain ito, kaya hindi mahirap makahanap ng replacement parts. Potential for future upgrades. Ang F-16 Block 70-70 seconds ay future-proof, ibig sabihin, maaari itong i-upgrade ng mas advanced na radar, electronic warfare systems, at bagong missile sa hinaharap. Kung sakaling hindi makabili agad ng 5th generation fighters tulad ng F-35, maaaring gamitin ang F-16 bilang interim solution para mapanatili ang aerial superiority ng Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang pagbili ng 20 F-16 Viper fighter jets, magiging malaking advantage ang EDCA at alyansa ng Pilipinas sa US para sa mas murang maintenance, logistics support, at training. Bagaman mahal ang initial cost, sulit ang investment dahil sa combat performance, advanced technology, at interoperability na hatid ng F-16. Sa kabuuan, kung masisiguro ng gobyerno ang financing assistance at cost-sharing mechanism sa ilalim ng EDCA at FMF, maaaring maging mas sustainable at cost-effective ang pagpapanatili ng F-16 fleet ng Philippine Air Force.